Welcome back sa Kaalaman Studios. Ngayon, meron tayong special episode na siguradong magugustuhan mo dahil pag-uusapan natin ang mga typhoon names na mula sa Pag-asa para sa taong 2025. Huwag kayong aalis dahil matututo tayo kung paano binibigyan ng pangalan ang mga bagyo at aalamin natin ang mga pangalan ng mga bagyo na pwedeng dumaan sa Pilipinas ngayong taon. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga next videos at bagong kaalaman. Una, paano nga ba binibigyan ng pangalan ang mga bagyo sa Pilipinas? Ayon sa website ng Pag-asa, ang mga pangalan ng mga bagyo ay kanilang itinatakda at ginagamit ito kada 4 na taon. Isinasama ang mga pangalan mula sa iba't ibang kultura sa bansa at pinipili ito upang madaling tandaan ng mga tao. Kapag pumasok ang isang bagyo, agad siyang binibigyan ng pangalan para madali itong matutukan. Ngayon, alamin natin ang mga typhoon names para sa ngayong taon at ang kahulugan o epekto ng bawat isa. Ready na ba kayo? Simulan na natin ang listahan ng mga typhoon names na ginagamit ngayong taon. Number 1. Auring. Unang pangalan sa listahan ay si Auring. Isang magandang pangalan, di ba? Ang mga bagyong may pangalang Auring ay madalas pumasok sa Mindanao at Visayas dahil sa karaniwan ay dumadaan siya sa mga lugar na hindi madalas tamaan ng malalakas na bagyo. Huwag kalimutang mag-ingat kapag si Auring na ang dumaan. Number 2. Bising. Next we have Bising. Sa unang tunog pa lang, parang isang maliit na bagyong nakakalimutan. Pero huwag kayong magpatalo, si Bising ay may potensyal na magdulot ng malalakas na ulan at winds kaya maging alerto kapag pumasok na siya sa bansa. Number 3. Krising. Isang pangalan na medyo formal pero kapag dumaan si Krising, asahan mo na may kalakip na malakas na hangin at ulan. Bagyong may lakas kaya't maganda sa mga posibleng pagbaha. Number 4. Dante. Ang pangalan na Dante ay malakas at matapang. Kung si Dante ang dumaan, siguradong may lakas itong dala at maaaring magdulot ng malupit na epekto tulad ng pagbaha at pagkasira ng mga pananim sa mga kalapit na lugar. Number 5. Emong. Emong, kahit medyo may pagkatamis ang pangalan, ito ay isang bagyo hindi pwedeng ipagwalang bahala. Karaniwan itong may malalakas na hangin at ulan, kaya't dapat alerto tayo. Number 6. Fabian. Si Fabian ay isa sa mga bagyong kilala dahil sa lakas ng kanyang hangin. Sa mga lugar na dadaanan niya, maaaring magkaroon ng malalaking epekto sa mga lokal na komunidad, kaya't hindi pwedeng maging kampante. Number 7. Goryo. Medyo makaluma ang tunog pero wag na wag niyong kakausapin si Goryo ng derecho. Pag dumaan si Goryo, tiyak na may malalakas na ulan at hangin siyang dala kaya't maghanda. Number 8. Huaning. Hindi natin kadalasang naririnig ang pangalan na ito pero ang bagyong may ganitong pangalan ay nagdudulot ng malalaking epekto sa mga lugar na dinadaanan niya. Maging alerto sa mga posibleng landslides at pagbaha. Number 9. Isang. May kasimplihan sa pangalan pero si Isang ay may lakas na kayang magdulot ng malupit na ulan at hangin. Laging maganda kapag ito ang pumasok sa bansa. Number 10. Jacinto. Formal na pangalan ngunit malakas si Jacinto. Kapag ito ay dumaan, maraming lugar ang maapektuhan ng mga pagbaha at pagkasira ng mga kagamitan. Huwag kalimutan ng mga emergency kit. 11. Si Kiko. Bagyong may mabilis na galaw at lakas. Si Kiko ay madalas magdulot ng mga malalakas na buhos ng ulan at matinding hangin, kaya maganda na kapag pumasok na siya. Number 12. Lani. Sounds like a calm name but don't be fooled. Si Lani ay may kakayahang magdulot ng strong winds at heavy rains, kaya't kailangan pa rin ng proper preparation. Number 13. Mirasol. A beautiful name pero isang bagyo na pwedeng magdulot ng malalakas na epekto. Si Mirasol ay maaaring magdala ng intense rainfall at strong winds kaya't kailangan nating maghanda. Number 14. Nando. Another name that sounds familiar but when Nando comes, we can expect heavy rainfall and wind damage. Huwag magpabaya. Number 15. Si Opong. Isang pangalan na medyo kakaiba pero si Opong ay may lakas din. Huwag kalimutan, kahit nakakaibang pangalan, maaaring magdulot ng malaking epekto si Opong. Number 16. Si Paulo. Simple pero hindi pwedeng gawing biro. Si Paulo ay may kakayahang magdulot ng malakas na hangin at ulan na magpapahirap sa mga apektadong lugar. Number 17. Kedan. Sounds like a chill name pero kapag ito ay dumaan, tiyak ay may malalakas na epekto ito sa mga kalalapit na lugar. Mag-ingat at maganda ng maaga. Number 18. Ramil. Isang pangalan na may katapangang dulot. Si Ramil ay may lakas na magdudulot ng mga pagbaha at pagkasira ng mga kabahayan sa mga lugar na dadaanan niya. Number 19. Salome. May eleganting tunog, ngunit si Salome hindi pwedeng ipagwalang bahala. Kapag dumaan siya, asahan ng malalakas na hangin at ulan.
Number 20. Tino. Medyo simpleng pangalan pero si Tino ay may lakas na magdudulot ng malalaking epekto sa mga lugar na dadaanan niya. Number 21. Uwan. Isang pangalan na tumutok sa pag-ulan, huwag tayong magtaka kapag dumaan na siya dahil tiyak magdadala ito ng malalakas na buhos ng ulan. Number 22. Verbena. May eleganting tunog na pangalan, ngunit si Verbena ay isang bagyong nagdudulot ng matinding epekto sa mga kalapit na bayan. Number 23. Wilma. Medyo common na pangalan, ngunit kapag dumaan si Wilma, asahan ang malupit na hangin at ulan. Number 24. Yasmin. Medyo magaan na pangalan, ngunit si Yasmin ay malakas na magdudulot ng matinding bagyo sa mga lugar na dadaanan niya. At number 25. Zoraida. Isang pangalan na may bigat, kaya't kapag dumaan siya, tiyak magdudulot ng malalakas na hangin at ulan. At yan nga ang mga typhoon names ngayong taon na mula sa Pag-asa. Huwag nating kalimutan, maghanda at mag-ingat sa mga bagyo. I-monitor ang updates ng Pag-asa at laging handa sa mga emergency solutions. Ano ang masasabi mo sa mga pangalang ito? I-comment mo sa comment section ang iyong opinion at huwag pa rin kalimutang i-like, comment at subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos.